Eto mainit na balita. Sa pagkapanalo ng Gilas Youth ng ginto sa Sayaba Under 16 at manatiling hari ng Sea Basketball, marami tayong nakitang promising future stars sa Final 12 lineup ni Coach L.A. Tenorio. Tara kilalanin natin ang 5 batang Gilas players na maaaring magstay at mapabilang sa magiging lineup ng Gilas Youth sa FIBA Asia Cup Under 16 this year sa Mongolia. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Number 1 sa listahan natin ay si Everegin Cruz. For me, this guy will definitely make it sa Final 12 para sa FIBA Asia Cup Under 16. Napaka-mature na ng laro nito with his good shooting arsenal and very good athleticism. Marami paniguradong scouts ang nasa radar na si Cruz and definitely international scouts lalo na sa paparating na FIBA Asia Cup. Standing at 6'2" as listed sa Sayaba, fit na fit to para sa shooting guard position ni Coach LA. Kitang-kita naman ng lahat kung paano binalagbag ni Cruz ang 3-point area with his soft touch beyond the arc. At not only that, he can definitely play defense na nakadagdag sa resume niya as Gilas standout. I will be surprised kung hindi ito mapasama sa Final 12 ni Coach L.A. Tenorio sa FIBA Asia Cup lineup sa Mongolia. Number 2 sa listahan ko ay ang 6'7" big man ng Gilas Youth na si Prince Carino. Kung titingnan mo yung laro ni Prince Carino sa Sayaba qualifiers, makikita mo agad kung gaano ka-solid ang presence niya sa low post. Hindi lang siya basta matangkad. Marunong siya gumamit ng katawan. Tuwing nagsisil siya sa ilalim, sure ball na may posisyon na agad siya. Ang galing ng footwork niya. Simple pero effective. Alam niya kung kailan gagamit ng drop step, kailan i-spin, at lagi siyang composed kahit may dumedepensa sa kanya ng dalawa. Napansin ko rin na hindi siya nagmamadali. May pasensya siya sa ilalim. Kaya niyang basahin kung kailan titira, kailan ipapasa. At defensively, hindi rin siya nagpapahuli. Maganda ang timing sa blocks at laging nasa tamang pwesto para sa rebounds. Kung ganito ang nilalaro niya at 16 years old pa lang, ang laki ng potential. Well, definitely, I am sure Coach LA will retain Prince Carino sa kanyang Final 12 sa FIBA Asia Cup. Number 3, Ethan Tanchi. Kung pag-uusapan ng classic basketball fundamentals, stand out talaga si Ethan Tanchi sa Gilas Pilipinas Youth during the Sayaba qualifiers. Hindi flashy, hindi pilit, pero sobrang solid. Yung way niya magdala ng bola, sobrang composed, always head up, laging naghahanap ng open teammate. Siya yung tipo ng guard na inuuna muna yung ikakaganda ng opensa bago ang sariling puntos. Mapapansin mo rin yung footwork at decision making niya. Very textbook. Hindi siya nagpapadala sa pressure at ang galing ng timing niya. Bounce pass, swing, extra pass. Lahat ginagawa niya depende sa sitwasyon. Hindi rin siya nauubusan ng diskarte kahit dikit ang depensa. Ethan is the kind of floor general na tahimik pero impactful. Hindi siya headline grabber pero siya yung glue na nagpapalakad ng opensa. So for me, I will pick this guy for the Final 12 ng Gilas lineup sa FIBA Asia Cup. Number 4, Gab De Los Reyes. Eto, grabe tong bata na to. Pang Sayaba qualifiers. MVP performance talaga. From start to finish, siya yung spark at steady presence ng Gilas Youth. Hindi lang siya scorer, all-around impact ang binigay niya. May shooting, may slashing, may hustle. Kung kailangan ng puntos, andyan siya. Kung kailangan ng depensa, kaya rin niyang mag-pressure at kumuha ng crucial stops. Ang nakakabilib kay Gab ang basketball IQ. Alam niya kung kailan bibilis, kailan babagal, at kung saan lulugar sa opensa. Hindi siya natitinag kahit under pressure. At kita mo yung leadership niya sa court. Lagi siyang vocal, laging engaged. Lagi siyang nasa right place at the right time. Tipong player na kahit hindi hawak ang bola, may epekto pa rin. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit siya ang naging MVP ng torneo. With his performance dito sa Sayaba, I will be surprised also if Coach LA won't pick Gab sa kanyang Final 12 sa FIBA Asia. Number 5, Travis Pascual. Kung highlights ang pag-uusapan, wala nang mas explosive kaysa kay Travis Pascual sa Sayaba qualifiers. Yung energy niya off the dribble, pang replay talaga. Every time he attacks, parang may sasabog. Crossovers, hesitation moves, tapos biglang quick burst to the rim. Minsan may acrobatic layup, minsan may pull-up jumper na sobrang smooth.
Pero hindi lang siya puro style, may substance. Marunong siya magbasa ng depensa, alam niya kung kailan aatake at kung kailan ilalabas ang bola. May mga sequence pa na nag-coast to coast siya, tapos ang finish, either with finesse or contact. Travis is that type of dynamic guard na kapag mainit, mahirap pigilan. Puno ng swag, pero kontrolado. And every time he made one of those highlight plays, ramdam mo yung momentum shift para sa Gilas. Siya yung crowd igniter, yung player na nagbibigay ng spark na biglang bumabaliktad ang laro. Future star in the making, walang duda. Pero kudos pa rin sa other players like Jolo Pascual na napaka-mature na din maglaro. Jeremiah Antolin, nakitang-kita yung inside presence. Justin Halare na matured din maglaro lalo sa mga crucial situations. At syempre, sa iba pa. This is just my personal pick. Kung may personal pick din kayo sa Batang Gilas last, Sayaba, open ang comment section natin para sa mga opinions and insights sa Batang Gilas Under 16.